Maaga nga palang bumangon ng Daddy Bean para nga lutuan kami ng breakfast at syempre kung may itlog, hindi mawawala ang hotdog. Nagluto nga din siya ng tuyo, ito pa yung nabili niya sa Bataan nung isang araw. Kaya naman, thank you so much Daddy Beans na napakasarap na breakfast. Pero ako, bago nga pala ako bumangon, nakipagkulitan na nga muna ako dito kay Bebe Arlo. Then fast forward, after namin kumain, itong mga bata, dinala nga pala namin sa pidya nila. Bali si Bebe Arlo nga pala, nakaschedule siya for vaccine, tapos itong si Erkia, pinasama na nga din pala namin para ma-check up ni doktora. Paano ba naman kasi ilang beses ko nga siyang narinig na umuubo, kaya naman as a running mom, sabi ko nga kay Daddy Bean, isama na nga nila itong bata. So ayun, okay naman daw itong si Erkia, pero binigyan nga pala siya ng gamot ni doktora. At dahil nga magka-holiday season, binigyan na rin niya ng reseta si Bebe Arlo just in case daw na magkahawaan. Napansin nga din pala namin dito kay Bebe Arlo na napakahilig nga niyang isubo yung mga daliri niya. Kaya naman napagdesisyonan nga namin ni Daddy Bean na ipaparota nga namin siya. Bali 2 session nga pala to, medyo pricey pero kay Rebels lang para din naman to kay Bebe Arlo. Then after nga pala ng check-up ng dalawa, itong si doktora, binigyan nga pala niya ng gift itong si Erkia. Kaya tingnan nyo naman kung gaano kasaya itong batang to, kaya thank you so much doktora. Anyway, kinahaponan, tinamad nga pala kami magluto, kaya naman dito na lang kami kakain sa Mayo Shabu-Shabu. Natatawa pa nga ako sa mga oras na yan, paano ba naman kasi ayaw nga namin magluto, pero dito magluluto kami. Pero ganun talaga, wala rin naman kami magagawa dahil nga trip talaga namin kumain ng sabaw-sabaw. Kaya naman pagkadating nga ng mga in-order namin, nagluto na nga kaagad itong sa Daddy Bean. Bali, hindi nga pala unlimited to, pero yung kinuha namin yung kanilang set meal. 2 pot nga pala to, magsha-share kami ng Daddy Bean, tapos share naman sila Wowo at Wowa. Then yung sa amin, yung napili namin yung kanilang beef, tapos yung kalamama naman yung kanilang pork. Para sa amin, napakasulit na nga nitong in-order namin kasi sobrang busog na nga namin. And actually, first time nga namin kakain dito sa Mayo Shabu-Shabu, pero nagustuhan namin yung lasa. Kaya for sure, next time, babalik pa nga kami dito. Para naman hindi kami puro shabu-shabu, nag-order nga pala kami ng tempura at saka itong kanilang bestseller na California Maki. Mabilis lang naman maluto itong shabu-shabu kaya hindi ka naman maiinip. Tapos ito nga palang nakuha namin set, meron na rin siyang kasamang spam rice. Kung hindi nga ako nagkakamali, parang nasa 800 pesos nga pala yung set nila. Good for 4 person na. Kaya naman kung mahilig kayo mag-shabu-shabu pero ayaw nyo mag-unlimited, naku, dito na lang kayo kumain sa Mayo Shabu-Shabu. Hindi lang kami dalawa ni Daddy Bean ang nag-enjoy, pati nga itong aming parentals. And in fairness sa masasauce nila dito, the best siya, kaya mararecommend ko sa inyo na pag mix-mix nyo nga pala tong tatlong to. Then mas pinasarap nga na tong kanilang peanut sauce, grabe, mapapasabi ka talaga ng ikan yaman. Sa mga punto nga na yan, hindi na nga kami nag-uusap-usap dahil nga pare-parehas na nga kaming gutom. Then habang busy nga pala lahat kaming kumakain itong si Bebe Arlo, bigla na nga lang nagising. Kaya ayan tuloy yung mami share nyo, maski mainit pa, subo talaga ako ng subo kasi mahirap na, baka magpabuhat nga itong si Bebe Arlo. Then after nga pala namin kumain, naisipan nga pala namin pumasok dito sa May Jean Mart. Bali katabi lang siya nung kinainan namin. At ito nga yung unang bumungad sa amin, itong mga juice nila. Palagi ko nga itong nakikita sa mga pinapanood ko sa mga Korean novela, kaya naman sabi ko kay Daddy Bean, kumuha nga siya ng mga iba't ibang flavor. So ayan, meron silang coffee dito, tapos meron din silang iba't ibang klase ng mga juice. Ito nga si Mama, nag-add to cart na rin ng kanilang spam for only 110 pesos, tapos nakita niya tong paborito niyang seaweeds. And in fairness, okay naman yung mga presyuhan nila dito, affordable naman. Meron nga din pala kaming nakitang pickles dito, kaya sabi ko kay Daddy Bean, itry namin. Tapos itong si Erkia, nagpapabili nga pala ng ice cream. So ayan, habang busy nga sila sa mga ice cream nila, kumuha naman ako nitong mga noodles. Bali, samyang at ramen lang naman yung kinuha ko dahil ito naman yung madalas kong kainin kapag midnight. Then after nga pala namin dito, may lakad pa kami, kaya naman madaling-madali na nga kami dyan. Tapos itong si Mama, siya nga pala yung nagbayad, kaya thank you Mama. O diba, nakalibre tuloy kami, sana pala dinagdagan ko. Hoy, char lang.